Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Napahumindig si Fatima na makapanyang may kasiping siya sa kama. Napamulagat siya sa nakita, lalaki. Katabi niya sa kamang isang lalaki. Oo nga at lasing siyang umuwi kagabi pero wala siyang natatandaang may nakita o nakilalang lalaki sa bridal shower na dinaluhan niya. Pinakiramdaman niya ang sarili at wala naman siyang nadamang kakaiba sa kanyang katawan. Upang masagot ang katanungang kumakatkat sa kanyang isip, inangat niya ang kumot sa ibabang parte ng katawan ng estranghero para silipin kung may suot ito. Noon ito nagising. Magandang araw sa lahat na masugid na tapakinig ng El Rafa TV. Isa na namang panibagong kwentong ibabahagi ko sa inyo na tiyak magbibigay ng aral, kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, paki-like ng ating video, paki-click din ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. At narito ang unang kabanata. Kampanteng nag-inat si Fatima. Gising na siya pero nakapinid pa rin ang mga mata dahil sa pagkahilo. Hinagod-hagod niya ang daliri ng kanyang sentido bago ibinagsak ang braso sa kama. Saglit siyang natigilan nang may mabagsakan yung kung ano sa kanyang tabi. Di naman niya iyon. Malambot ang hibla ng telang nakadikit sa kanyang balat kaya't inakala niyang isa yon sa mga stuffed toys na nakaparibot sa kanyang kwarto. Bumiling siya para yakapin ang inaakalang stuffed toy pero laking gulat niya nang may maliitan siyang balat. Kinapaka pa niya iyon at kinilabutan nang matiyak na iyon ay braso ng isang lalaki. Dali-dali siyang tumayo, sapo ang ulong lumayo sa higaan. Sinong taong to? Litong tanong niya sa sarili. Pilit niyang inalala ang nangyari ng nagdaang gabi. Natatandaan niya umuwi siyang hilong-hilo at halos umiekis ang lakad. Galing siya sa shower party ng isang kaibigan. Maaaring lasing siya, oo, ngunit malinaw sa isip niya na wala siyang nakitang lalaki sa naturang party. Dahan-dahan niyang iniangat ang kumot para silipin ang paanan nito. Pero habang ginagawa niya yon, nagising ang lalaki at ang ginagawa niyang pagsilip ang namulatan nito. Bumalik ito. Who are you? Tanong nitong mabilis na bumaba ng kama. Noon niya nakitang nakakremang slacks ito. Napasiksik ang dalaga sa isang sulok. Gulat at medyo takot. Di mo ba naririnig ang tanong ko? Sino ka? Ulit nito. Huminga siya ng malalim. Kwarto niya yon. Bakit siya ang tinatanong nito? Teka, hindi kaya akong dapat magtanong kung sino ka? Aniya na makabawi. Anong ginagawa mo rito at bakit ka natutulog sa tabi ko? Natutulog sa tabi mo? Gulat ding napakunot noo ang lalaki. Kahit nakapagitna sila sa kakatwang sitwasyon na yon, nabigyang pansin pa rin niya na gwapo at makisig ito. I'm sorry miss, pero wala nang mahiga ako rito kagabi. Wala namang ibang taong nakahiga dito. Napamaang siya. You mean, mas nauna kang natulog kaysa sa akin kagabi? Well, I don't know. Basta wala ako nakitang ibang tao nang mahiga ako dito kagabi, sagot nito. Kung ganoon, ikaw ang yumakap sa akin. Ang akala ko nananaginip lang ako, totoo pala. Niyayakap ako ng isang babae. Hoy, wala akong nalalaman sa sinasabi mo. Depensa niya. Wala. Bakit mo sinasalip ang ilalim ng kumot ko? Ano sanang gusto mong gawin sa akin? Aba, at ako pa ang pag-iisipan mong may gagawing masama sa'yo, ikaw tong basta na lang pumasok sa kwarto ko eh. Dumampot siya ng unan at ibinato rito. Tumabas ka nga sa kwarto ko, walang hiya. Bastos! Hey, wait, ano ba? Anito habang umiilag. Stuffed toys naman ang hinagip niya. Get out of here. Hanggang sa makalabas ng kwarto, sinusundan pa rin ng lumilipad na stuffed toys ng lalaki at waring hindi pa kontento, hinabol pa niya ito. Yoli, Julian! Tawag niya sa mga kasama sa bahay. Tumawag kayo ng pulis, madali. May nakapasok na ibang tao sa bahay? Wait, bakit mo ko ipapapulis? Yoli, Julian, ano ba kayo? Tumawag sabi kayo ng pulis eh. Tili pa rin niya. Fatima, Gerard, ano ba yan? Napalingon ang dalaga nang marinig ang boses na yon. Tita Margarita, gulat na sambit niya. Narito na pala kayo. Dali-daling napunta sa likuran ng matandang babae ang lalaki. Ninang, sino ba yung gerera na yan? Busangot ang mukhang tanong nito. Ninang?
Tinawag nitong Ninang ang kanyang tita Margarita. Siya si Fatima, iho. Siya yung naikwento ko sa iyo na nagpapatakbo ng Aguirre Enterprises. Napatingin si Doña Margarita sa paligid at sa mga stuffed toys na nasa sahig. Teka, ano bang nangyari dito? Pinagbabato niya ako? Sumbong ng lalaki. Paano hindi kita babatuhin? Nakatulog ka sa kwarto ko, sa bed ko, sa tabi ko, sumbat niya. Napamulagat ang matandang babae. Ano? Magkatabi kayong natulog? Napatutop sa bibig pati sina Yoli at Julian napapalapit para tingnan ko anong sinisigaw ng dalaga. Ninang, hindi ko ho yun alam. Nang mahiga ako sa kama, walang ibang tao doon. Nang magising ako, naroon na siya. Pagkatapos pinagbabato niya ako ng unan at stuffed toys. Paano kung napunta sa kwarto niya? Di ba yung pangatlong kwarto mula sa hagdan ang sinabi ko sa'yo na tutuluyan mo? Kaya nga ho, Ninang. Yung third room naman ang pinasok ko. No, iho. Pangalawa pa lang yan dahil yung room na pinakamalapit sa hagdan, study room at hindi yun kasama sa bilang na sinabi ko sa'yo. Napakamot sa batok ang lalaki. I didn't know. I'm sorry. Ikaw naman, Fatima. Baling ni Doña Margarita sa dalaga. Hindi mo man lang ba napansin na may iba palang taong nakahiga sa kama mo nang humiga ka kagabi? Napatungo siya. Hindi niya alam kung sasabihin ba niya sa matanda na lasing siya nang umuwi ng nagdaang gabi. Pero alam na pala nito ang tungkol doon. Ngayong umaga lang sinabi sa akin ni Yoli na umi-ekis daw ang lakad mo nung umuwi ka kagabi. Totoo ba yun? Tumango siya. At kailan ka pa nagsimulang uminom? 2 weeks na akong nawala Tita, hindi ko ho yun naiwasan kagabi. Naimbita ho kasi ako sa shower party ni Patty, yung anak ng AVP ng kumpanya. Syempre ho, hindi ho ako po pwedeng maging KJ doon. Paliwanag niya. Ikaw, lingon itong muli sa binata. Hindi mo man lang din ba napansin na may nahiga sa tabi mo? Napakamot to sa batok. Pagod na pagod ho ako, Ninang. Napahimbing ho ng hustong tulog ko. Napasa po sa noo ang matanda. Hay nako, ang mabuti pa ayusin niyo yung mga sarili ninyo. Tingnan ninyo, hindi pa kayo nakakapaghilamos. Hala, mag-ayos kayo ng inyong mga sarili at sabay-sabay tayo mag-aalmusal. Binalingan ito ang nakaantabay na katulong. Yoli, ayusin mo na tong mga stuffed toys. Ibalik mo sa kwarto ni Fatima. Agad namang tumalima ang katulong habang ang binata ay kumilos pabalik sa kwartong pinanggalingan. Hey, ano pang gagawin mo dyan? Sita ni Fatima. Sinabi ng kwarto ko yan Nasa loob pa ng kwartong to ang mga gamit ko. Formal na tura nito. Nakahalukip-kip na inirapan niya ito. Pagkatapos ng agahan, formal na inintroduce ni Doña Margarita ang dalaga at binata sa isa't isa. Sinabi nito sa inaanak na si Fatima ay isa sa mga scholars ng Alejandro Aguirre Scholarship Foundation na nang maulilang lubos ay kinupkup nito at pinatira sa Aguirre Mansion. Pinapag-aral hanggang sa makatapos ng college. Mabuti nga't napagpasyan kung kupkupin siya noon, sabi pa ng Donya. Kung wala siya sa poder ko, baka kung ano nang nangyari sa Aguirre Enterprises nang simulan kong indahin ng pagtanda. Matalino at mabait tong si Fatima kaya nga napagkakatiwalaan ko ng gusto. Yun nga lang, nagibit balikat to. May pagka-happy-go-lucky ang batang to. Nakamatsyag lamang si Fatima habang nakikinig sa pagsasalita ng matanda. Siya ang naging anak ko sa mga nagdaang taon. Patuloy nito na bahagyang nabahira ng lungkot ang mukha. Hindi siya nagtangkang sumabat, lalo na nang finally, bumaling to sa kanya para si Gerard naman ang ipakilala. Siya naman ang inaanak ko na madalas ko ring mabanggit sa iyo noon, Fatima. Si Gerard? Tumango siyang sinulyapan ng lalaki pero agad din niyang binawi ang paningin nang makita niyang ngumiti ito. Masama ang nangyari sa unang pagkakakilala nila at hindi niya yon mababaliwala. Natatandaan mo pa ba yung mga kwento ko sa iyo tungkol sa kanya? Tanong ng Donya. Matagal din kayong hindi napunta sa Bacolod, sabat ni Gerard. Ano mga nasabi niyo sa kanya tungkol sa akin? Di kung paano kita naging inaanak? Sige nga, Fatima. Sabihin mo kung ano mga naikwento ko sa iyo tungkol sa kanya? Pinigil lamang ng dalaga ang pangiwi. Na inaanak niyo siya sa kumpil at tuluyan na siyang umuwi. Napakarami ho nun, tita. Mas gusto ko sanang malaman kung ano ng resulta ng lakad ninyo sa Bacolod, pag-iiba niya sa usapan. Hindi kalalimang buntong hininga ang pinakawala ng matanda. Maayos na naman kahit papano. Nalaman ko sa tulong nitong si Gerard na nasa Iloilo sa Dina. Nagliwanag ang mukha niya. Talaga ho? Tumango ito. Dinala siya ron ni Daniel. Tukoy nito sa dating asawa. Pinuntahan niyo na ba siya? Hindi pa, iling nito.
Si Gerald palang napaparoon. Bakit hindi niyo pa siya pinupuntahan? Baka malaman na naman nung Daniel na nakita niyo sila at ilayo na naman sa inyo si Dina. Hindi na mailalayo ni Ninong si Dina. Sabat muli ng binata. Patay na si Ninong, kaya nag-iisa na lang sa buhay si Dina. Saglit siyang natigilan. Nakita niya mas lumalim ang lungkot sa mukha ng matanda. I'm sorry ho, tita. Aniya, habang nakahawak sa kamay nito. Alam niya na kahit papaano negatibo ang epekto rito nang nabalita ang pagkamatay ng dating asawa. Si Daniel ang nag-iisang lalaking inibig nito. Ayon sa kwento nito sa kanya, ang lalaki ay isang security guard lamang sa Aguirre Enterprises. Estudyante pa lamang noon ng babae nang magkakilalang dalawa. Naging magkasintahan ng mga ito ngunit tinutulan niyo ni Don Alejandro kaya napilitan ang dalawa na magtanan. Sa Bacolod nagtungo at nagpakasal sa huwes ang mga ito. Mahigit ding 3 taon na nagsama ang mag-asawa bago nagkaroon ng anak. Nang isilang si Dina, sakalang nakapagpasya ang mga ito na magpakita kay Don Alejandro. Kasama ng pag-asang sa tulong ng sanggol, matatanggap na sila ng Don. Lumuwas ang mga ito ng Maynila. Pero ang galit ng matanda ay hindi pa rin pala humuhupa. Nang makita nitong anak, gumawa itong muli ng paraan upang paglayuin ang dalawa. Ang plinano nito ay nangyari. Isang araw, bigla na lang nawala si Daniel. Iniwan nito ang asawa at ang mas masaklap, dinala nito sa pag-alis sa Dina. Hindi na unawaan agad ni Margarita kung ano ang nangyari. Huli na nang malaman nito, mula na rin sa bibig mismo ng ama na nagtapat bago namatay, na binayaran nito ang lalaki na 1,000,000 piso upang lumayo. Bakit ho, hindi pa ninyo pinuntahan ang anak ninyo? Kung nag-iisa na lang siya sa buhay, mas madali ho ninyo siyang makukuha ngayon, sabi ni Fatima habang hawak pa rin ang kamay ng matanda. Hindi yun ganun kadali. Si Gerard ang sumagot. Swerte lang na isa sa mga kamag-anak ni Ninong Daniel ang nakaisip na pumasyal sa Bacolod. Sa pag-aakala nyo na hindi na nagagawi doon si Ninang, nasabi nitong nasa Iloilo nga si Nadina at Ninong Daniel. Paano nyong nalaman na patay na ngayon yung si Tito Daniel? Pinapunta ko nga si Gerard doon nung dumating ako sa Bacolod at sabihin nilang mag-ina sa akin na nasa Iloilo ang anak ko. Tugon ng matanda. Siya ang nakakaalam ng lahat. Muli niyang binalingan ang lalaki. So nakita mo na pala si Dina? Yeah, I found her. Sinabi mo ba sa kanya na hinahanap siya ng mother niya? No, ayoko siyang biglain. Marami-rami akong nalaman sa naging buhay niya. Yun nga lang, karamihan hindi magaganda. Hindi mabuti ang background ng kanyang nakaraan at kabataan dahil hindi magandang environment na kinalakan niya. Kailan niyo siya kukunin, tita? Babalik kami ni Gerard sa Bacolod bukas. Pagkatapos, tutuloy kami sa Iloilo. Lumuwas lang naman kami dahil kailangan kong kunin ang ilang katibayan na anak ko si Dina. Gusto niyo ba samahan ko kayo? Salamat na lang iha pero ayokong iwan mo ang kumpanya. Don't worry about her, singit ng binata. I will take care of her. I hope na maging maayos ang lahat, tita. Sana nga, iha. Sana. Sa pagbabalik ko rito kasama ko ng anak ko. May magkahalong kalungkutan at pag-aasam na saad ng matanda. Bigating kumpanya ang Aguirre Enterprises. Bilang kinatawa ni Margarita Aguirre de Vega, si Fatimang may hawak sa pinakamataas na posisyon doon. Pero yon ay tuwing office hours lamang. Kapag tapos na ang trabaho, umaasta siya tulad sa isang ordinaryong tao. Fatima, bakit di ka pa nagbibihis? Sabi ng babaeng nakasilip sa kanyang opisina. Maya-maya lang aalis na tayo ha? Tumayo siya sa kanyang swivel chair. Saglit inayos ang suot niyang corporate attire at saka lumabas ng opisina. Di pa ako nakakapag-decide kung sasama ko sa inyo, Libby? What do you mean? Dumating si Tita Margarita eh. So what? Dati naman natin ginagawang lumabas ng gabi kahit nandyan siya, di ba? Yeah. Pero alalahanin mo, nakainom ako nung umuwi kagabi. Baka isipin ni Tita Margarita sumusobra na ako. Come on, siniko siya nito. Bakit di mo naman napapabayaan ang kumpanya? Aguirre Enterprises is doing well. Noon naman ay papalapit na isa pang empleyada, si Michi. Naka-casual attire na ito. Hey Fatima, Libby, ano pang ginagawa ninyo? Magbihis na kayo at aalis na tayo. Salubong nito sa kanila. Bistro RJ is waiting for us. Ito kasing si Timay, wala yatang balak sumama sa atin eh. Ani Libby. What? Oh, come on, ikaw pa. Si Fatima Santa Maria hindi sasama sa bistro? Imposible yata yun na. Look, it's still early, no? Sabi niya. Pero hindi naman tayo tutuloy agad sa bistro eh. Humilig si Mitchie sa kanya.
Julius called me. Iniimbitan tayo sa place niya kaya dun muna tayo pupunta. Tinanong niya sa akin kung kasama kaya and I said, yes. Napataas ang kilay ng dalaga. Bakit naman niya tinatanong? Obviously, gusto kanyang makita ulit at makasama after about 2 years na hindi kayo nagkita. Nagkibit balikat siya. Sa pagsama-sama sa mga kaibigan na kilala ni Fatima, ang punk na si Julius 2 taon nang nakakaraan. Anak to ng isang kilalang polis Maynila. Naging boyfriend niya to sa loob ng ilang buwan pero minsan magtangka itong isama siya sa motel nagkasira sila. Mula noon hindi na sila nagkita pa. Pagkalipas ng 2 taon, aksidenteng nakatagpo silang muli sa isang disco. Nagpakita to ng interes na makipagbalikan sa kanya pero wala na siyang anumang nararamdaman para dito. Ano, halika na, magbihis na tayo. Pangulit ni Libby. No, hindi talaga ako makapag-decide. Para kasi wala akong ganang lumabas ngayon paliwanag niya. Come on, di mo ba gustong makita ulit si Julius? Tanong naman ni Mitchie. Napaingo siya. Kung siya lang ang magiging dahilan, hindi niyo na ako makukumbinsing sumama sa inyo. Kala ko ba mga tulad niyang punk ang tipo mo? Tukso nito. Oo nga, susog ni Libby. Di ba hindi ka nagkaroon ng ibang relationship after you broke up with him? Isn't that a big sign na siya pa rin dyan sa puso mo? Baka naman ayaw mong ma-realize yun kaya ayaw mo. Or shall I say, umiiwas ka na makasama siya. Natatakot ka na wala kong kinatatakutan, okay? Putol niya sa sinasabi ng kaibigan. Sige, para wala kayong isipin na anuman, sasama ako. Alright, nasisiyahang sambit ni Libby. So, what are we waiting for? Magbihis na tayo. Babalik na sana si Fatima sa kanyang opisina pero isang boses ng lalaki ang pumigil sa kanya. Excuse me? Sabay-sabay na palingon ang magkakaibigan. Gerard, what are you doing here? Takang osisa niya. Sinusundo kita, tugon ng lalaki. Kaya pala ayaw niya na kay Julius may iba na pala siyang tagasundo. Bulong naman ni Libby. Pero hindi ang tipo niyan ang type ni Timay. I should know, dahil matagal na rin kaming magkaibigan, sabi ni Mitchie. Nakakunot ang noo na lumapit siya ng bahagya sa lalaki. Did I hear you right? Sinusundo mo ika ako? Yes, you heard me right. Well, I don't know kung saan mo nakuha ang ideya na gawin yan. Nagkibit balikat siya. Maybe from Tita Margarita? Pero hindi mo ako po pwedeng sunduin dahil hindi kita binigyan ng permiso. Besides, may lakad kami ng mga kaibigan ko. Oh, by the way, mabuti na rin at naparito ka. Pakisabi mo kay Tita Margarita na medyo malilate ako ng uwi. Pagkasabi noon, binirahan niya ito ng talikod. Wait! Habol nito sa kanya. Hindi ako uuwi nang di ka kasama, okay? Muli niya itong hinarap at saka namewang. What did you say? Naniningkit ang mga matang tanong niya. I said, hindi ako uuwi nang hindi ka kasama. Pinasok ng binata ang kamay sa bulsa ng suot na stocks at saka nagpaliwanag. Listen, it's not my idea na sunduin ka. Sininang ang may utos ito sa akin. At bakit naman ako ipasusundo sa'yo ni Tita? She is aware that I can drive my own car at alam ko naman ang daan pa uwi ng bahay. Mas alam ko pa nga kaysa sa'yo because I grew up here. Yun ay kung talagang pauwi ka na. Yes, she is aware that you can drive pero aware din siya na sa pagdadrive kung minsan kung san-san mo pinipihit ang manabela. Napadilat ng gusto ang mata ng mga kaibigan habang halos magtagis naman ang mga ngipin niya sa ines. Who the hell do you think you are, huh? What do you know about me? I know a lot of things about you. Nakalimutan mo na ba na kaninang umaga lang sinabi sa akin ni Ninang ang maraming mga bagay tungkol sa'yo? Nakasimangot niyang binalingan ng mga kaibigan. Well, ladies, I think wala na akong magagawa. Pinadala na ako ni Tita ng nani Kayo na lang tumuloy. Enjoy yourselves. Wait, Tita. Hindi mo ba kami papakilala sa kanya? I don't want to miss the opportunity to meet someone like him. Pabulong na request ni Mitchie. He's so gorgeous. This is Gerard Tierra, sa lolong lalaki. Inaanak ako ni Margarita Aguirre de Vega. Kinamayan nito ang mga babae. Maya-maya pa'y ilan pang kaibigan niyang nagsipagdatingan. Pinakilala rin niya ang mga ito sa lalaki. Tuwang-tuwa naman ang lokong to. Ismid ni Fatima sa magilaw na pakikiharap ng lalaki sa mga kaibigan niya. Dahil sa pag-irap niya, hindi niya napansin na nakabaling na sa kanya si Gerard. I want you to know that I am not your nanny. Mahinang sabi nito. Now, bababa na ako. I will wait for you in the car. In 5 minutes, kailangan naroon ka na dahil kung hindi, pagbibigyan kita. Aalis ako at ako ang bahalang magsabi kay Ninang na ayaw mong sumama sa akin.
Umatras to ng ilang hakbang. Nagpaalam sa mga babae bago tumalikod. "See you soon, Gerard," sabi ng mga babae. Lumingon ang lalaki, ngumiti, tsaka nagpatuloy sa paglakad. "Marami ka palang kaibigan," sabi ni Gerard nang nasa kotse na sila on their way home. "Marami nga," ani Fatima na sa labas ng bintana ng kotse nakatuon ang paningin. "Actually, hindi lang yung mga nakita mong kausap ko ang mga kaibigan ko. Marami pang iba." "Sila ang kasama mo sa mga lakad mo?" "Yes." Katulad ng sinabi ni Tita Margarita, happy-go-lucky ako. Inaamin ko kung saan ako nakakarating kaya marami ako mga kaibigan. "You're not my type kung ganon," naisip ng binata. Sa kilos, pananalita at pananamit, napuna nito na talagang moderna siyang babae. Kabilang sa mga babaeng sa sarili nitong paniniwala ay hindi nito pag-aaksayahan ng panahong pakaibiganin man lang. "Bakit ba ako naisipang ipasundo ni Tita Margarita?" tanong ng dalaga kapag kuwan. "Baka raw maisipan mong pumunta sa kung saan at gabihin ka sa pag-uwi. Marami siyang gustong ipagbilin sa'yo. Kung hindi ka niya makakausap ngayon, hindi ka na rin niya makakausap bukas dahil maagang maaga ang alis namin." Lihim siyang napangiti. Mabuti naman at aalis ng isang to, aniya sa sarili. "Galit ka ba sa akin dahil sa nangyari kagabi?" Pagkuway tanong nito. Umismit siya. "Alam ka namang matuwa pa ako ron. Pero hindi ko yun kasalanan. I have already explained my side." "I don't believe you. Do you know that? Sinadya mong matulog sa kwarto ko, ako sa niya. At alam mo ba na babae ang may-ari nun dahil punong-puno yun ng stuffed toys? Isa pa, puro gamit ng pambabae ang naroon. Nawalan na ako ng panahon na pansinin pa yon. As I said, pagod na ako." Nang umalis kami ni Ninang sa Bacolod, kababalik ko lang noon galing sa 1 week kong paglilibot-libot sa Iloilo. Wala akong pahinga, kaya nang makakita ko ng kama ay walang ibang pumasok sa isipan ko kung hindi ang matulog. Parang nangiinsultong tinawanan niyang lalaki. "Kawawa ka naman. Bakit nag-aksaya ka pa ng panahon na puntahan ako sa opisina? Sana na mahinga ka na lang." Lihim siyang ngumuso pagkasabi noon. "Oh, I would rather have done that if I had a choice." Sarkastikong saan nito. "Kung hindi utos ni Ninang, walang-wala sa isip ko na sunduin ka. Lahat ba ng utos niya sinusunod mo?" Ingos niya. "Mabuti hindi nagrereklamong asawa mo." "Bakit? Nagrereklamo ba ang boyfriend mo sa mga iniuutos sa'yo ni Ninang?" Umismid siyang muli. "Wala akong boyfriend. Wala rin akong asawa ni girlfriend." Mahinang banggit nito. "Mapili ka sigurong masyado," nasabi niya. "Oo, may pamantayan ako." "Really? At ano naman ang criteria mo sa pagpili ng babae?" Alam niya na hindi niya dapat na tinatanong yon, lalo na't hindi pa naman masasabi na talagang magkakilala na sila nito. Pero na-curious siya. "Ang gusto ko ay tulad ng mama ko." Simpleng tugon nito, mabait, mahinhin at simple, yung babaeng babae in the real sense of the word. Lumabi siya. "Nako, mahihirapan kang makakita ng ganyang babae." Ikaw, bakit wala ka pong boyfriend? Sa dami ng mga kaibigan mo at ng taong nakakakilala sa'yo, wala man lang bang nag-attempt na ligawan ka? Pagkasabi noon ay sumulyap ito sa kanya. "Marami nga eh." Hindi siya nagsisinungaling sa puntong yon. "Wala lang akong matipuhan." "Mapili ka rin kung ganon." Medyo kibit balikat niya. "Pero hindi mabigat ang criteria ko ng gaya sa'yo. May mga ilang bagay na ayaw kong sa lalaki, tulad halimbawa ng masyadong formal at seryoso. Nakaalangan silang mga klase ng tao. Kabilang sa mga taong tinutukoy niya si Gerard at alam nito yon. Kung ganoon talagang magka-opposite kami ng babaeng ito." Naisa-isip nito. Puro tungkol sa negosyo ang ipinagbili ni Doña Margarita kay Fatima. Walang katiyakan kung kailan to makakabalik. Pero kahit na siguradong maisasama nito ang napawalay na anak, ipapaayos itong isang kwarto sa mansyon. Pag-alis na Gerard, nagagawa niya ng ngumiti kapag naaalala ang una nilang encounter. Nakangiti nga siyang mapasukan ni Libby sa kanyang opisina. May hawak tong ponpon ng mga bulaklak. May dahilan ba ang ngiting yan?" Bungad nito. "Syempre, alangan namang ngumiti ako ng walang dahilan. May naalala lang ako," bigkas niya. "Para kanino mga bulaklak na yan?" "Para sa'yo raw. Nakasalubong ko yung nag-deliver sa labas ng office mo. Nireceive ko na para sa'yo. Kanino ba to galing? Doon ba sa kasama mo kahapon?" "Imposible. Nasa Bacolod na yun ngayon."
Iniabot niya ang bulaklak. Kay Julius galing, aniya nang mabasa ang message. Gumuhit ang excitement sa mukha ng babae. Really? Taong yon? Di nagkasya sa pasabi? Anong pasabi? Kunot noong ulit niya. Well, as you know, magkasama kami kahapon. He asked me to tell you na gusto ka raw niyang i-date. May kasamang tili ang pagkukwento nito. Umingo siya. Dapat sinabi mo na hindi ako sasama sa kanya kahit na saan. Bakit ko naman sasabihin yon? Ang sinabi ko sa kanya ay kung bakit hindi ka nakasama sa amin kahapon. Sinabi kong may ibang sumundo sa'yo. By the way, saan nga pala kayo nakarating noong sundo mo kahapon? Pinandilatan niya ito. Saan? E di sa bahay? You mean, hindi ka niya dinala sa kung saan? Mukhang desmayadong tura nito. Ano bang akala mo sa akin? Palagay mo ba kung dadala niya ako sa kung saan, sasama ko sa kanya? Hindi, no? Besides, hindi mo ba narinig? Inutusan lang yun ni Tita Margarita na sunduin ako. Nagkunwa si Libby na nanlumo. Oh, sayang naman. Mukha pa namang bagay kayo sa isa't isa. Napataas kilay siya. What? Paano mong nasabi? Tingin ko lang. Nakakibit balikat na tugon nito. Pagkatapos makahulugang tumingin sa kanya. Tell me, do you like him? Hindi Mabilis sa tanggi niya sabay tayo at naghalukip-kip. Conservative ang taong iyon. At wala sa akin ang katangian ng ideal girl niya. Isa pa, hindi na yun babalik dito sa Maynila. Tutulungan lang naman niya si Tita Margarita eh. Kung tapos na, ang tutungkulin ko noon, mananahimik na yun sa Bacolod. Bacolod? So, di bumalik ka na lang kay Julius? Mungkahin ng kaibigan. Saglit niyang tinapunan ng sulyap ang mga bulaklak at saka napaismid. Ang katangian ng ideal girl ni Gerard na hindi niya nakita kay Fatima at sa iba pang babaeng nakilala ay waring nakita niya kay Dina. Kimi ito, mahinhing kumilos, palaging nakatungo at hindi halos gumingiti. Kung pagbabasihan yon, para tuloy ayaw niya nang maniwala sa mga naunang nalaman tungkol dito. Ngayong alam mo ng buhay ang iyong mama at hinahanap ka niya, anong masasabi mo, Dina? Tanong niya. Ewan ko, hindi ko alam. Anitong mas nagpakatungo-tungo pa. Halos tubabig ang mahaba nitong buhok sa mukha nito. Di ko kasi inaasahan na makikita ko pa siya. Sinabi ba ng papa mo sa iyong patay na ako? Ang donya na mismo ang nagtanong. Nang hindi kumibo si Dina, kumilos ng matandang babae. Lumapit to at hinawakan ang kamay ng anak. Buhay pa ako, anak, at matagal kitang hinanap. Saksi ako sa bagay na yan. Pagpapatotoo ni Gerard. Matagal na inasam ng iyong mama na makita ka at makasamang muli. Kung ganon, bakit ninyo ako pinabayaan? May panunumbat sa tinig ng dalaga. Napahikbi ang matanda. Hindi ko yun gustong gawin. Pero hindi ako binigyan ng pagkakataon ng papa mo. Pahayag nito. Wala itong balak na sabihin ang totoong dahilan ng kanyang pagkakalayo. Ayaw nitong sirain ng asawa sa paningin ng anak. Tumayo si Dina, dumungaw sa bintana ng bahay na yari sa pawid na siyang tirahan nito. Ganun lang ba yon sa akala ninyo? Hindi nyo alam ang hirap na tinanas ko. Nung una maraming pera si Papa na tatandaan ko. Pero nang tumagal na wala na yon, naghirap ako ng gusto sa pool pagkabata samantalang kayo. Kaya nga gusto kitang makita, Iha. Bago ko mawala sa mundong to, gusto kong maibigay lahat ng dapat ay naibigay ko sa'yo. Saglit na natahimik ang dalaga. Kukunin niyo ako dito at iluluwas ng Maynila? Pagkuway tanong nito. Oo, Iha, at sana'y sumama ka. Muling tumungo si Dina. Wala akong alam sa Maynila. Minsan mula na magkaisip ako, hindi pa ako nakarating sa lugar na yon. Oo, dahil sanggol ka pa lamang nang umalis kayo ng papa mo roon. Pero wag kang mag-alala, narito naman ako para protektahan ka. Nagtaas ng tingin ang dalaga na anyong nag-iisip, kaya nagkaroon ng pagkakataon sa Gerard na sipatin ang mukha nito. Kung maaayusan to ng tama, maaaring gumanta rin to tulad ni Fatima, naisip niya. Iya, sumama ka na sa akin. Pakiusap ng Donya. Hindi ka dapat mamuhay na nag-iisa. Meron kang pamilya, narito ako ang iyong ina. Rumihistro ang pag-aalinlangan sa mukha nito. Paano itong bahay? Iniwan to sa akin ni Papa. Aanhin mo to. May bahay ka sa Maynila. Malaki at maganda. Doon magiging maayos ang buhay mo. Pangungumbinsi pa ng ginang. Sa isang taong dumanas ng hirap, ang pangako na maluwang buhay ay talagang nakakaakit. Yon ang nasa loob ni Dina kaya daglitong pumayag sa mungkahi ng ina. Hi baby!
Nakangising bunga ni Julius sa opisina ni Fatima. Lihim na napabuntong hininga ang dalaga. "Flowers and chocolates for you." Anito habang iniaabot sa kanya ang mga dala. "Thanks." Walang ganang turan niya. "Hindi ka na sana nag-abala." "Hindi pag-aabala yan. Sa'yo siguro," sa loob-loob niya. "Pero ako ang inaabala mo." Tumayo siya at lumabas mula sa likuran ng kanyang desk. "Anong balita?" "Wala naman, walang bago." Nagkibit balikat na tugon nito. "Actually, naisip ko lang na personal na kitang puntahan para kasing hindi pinararating ng mga kaibigan mo mga pasabi ko. Ilang beses kong pinagbili na gusto kitang makausap pero di mo ako tinawagan sa telepono. Baka nakalimutan nilang sabihin." Sabi na lamang niya. Pero ang totoo, lahat naman ng pasabi ng binata nakakarating sa kanya. Ayaw lang niya talaga itong pagbigyan. "Tulad ko kasi, busy rin sila kapag nakarap na sa trabaho." Nagkibit balikat ito. "Well, naisip ko nga yan. Kaya narito ako para personal na sabihin sa'yo ang mga ibinilin ko sa kanila." Kampanteng pahayag nito. Hindi siya nagpahalata ng pagkabagot. "Like what?" "Gusto kitang yayain mag-dinner. Palagay ko kasi hindi mo type ang bistro dahil hindi ka na sumasama sa mga friends mo." "Well, hindi tayo doon pupunta kung..." "Julius, wait a minute." Pigil niya sa mga sinasabi nito. "Marami kasing iniatang na trabaho sa akin si Tita Margarita ngayon. Busy ako at wala akong oras sa paglabas-labas. Maybe some other time, okay?" Parang hindi kontento sa excuse niya. Dahan-dahang lumapit sa kanya ang lalaki. "Bakit pa parang iniiwasan mo ko? Ha, Timay? 2 years tayo nagkahiwalay, di ba? Hindi mo ba alam, miss na kita?" Anito habang kino-corner siya. "Julius, please." Palag niya. "Don't tell me hanggang ngayon, magpapakipot ka pa rin sa akin. Baby, you are a liberal woman, aren't you?" Hinawakan nito magkabilang balikat niya. "Bakit ba nagpapaka-conservative ka? Hindi naman." Malakas niya itong tinulak. "Binabastos mo na ako ah." Magre-react pa sana to ngunit bigla bumukas ang pinto ng opisina. Nakahinga ng maluwag ang dalaga. Natabunan ng tuwa ang kanyang pagkabigla. "Gerard," bulalas niya. "I'm sorry, nakaistorbo yata ako," sabi nito. "No, wala naman kaming ginagawa eh. I mean, nag-uusap lang kami," paliwanag niya. Julius, siya si Gerard, inaanak ni Tita Margarita. Gerard si Julius. Huminto siya ron dahil hindi niya alam kung anong idudugtong. Isa pa, mainit pa rin ang ulo niya dahil sa ginawa ni Julius. Inilahad ni Gerard ang kanang palad for a handshake, ngunit hindi yon pinansin ni Julius. Sa halip, kumilos to pang lumabas ng opisina. "Babalik ako, Timay. Mag-uusap ulit tayo," sabi nito bago tuluyang lumabas ng silid. Nagibit balikat si Gerard. "Isa siya sa mga kaibigan mo?" "Hindi," kaswal na tugon niya. "Kakilala ko siya pero hindi ko masabing kaibigan." "So hindi pala lahat ng kakilala mo kaibigan mo?" "Syempre." Bumalik siya sa kanyang upuan. "Bakit ka nga pala narito? Anong nangyari?" "Sinusundo kita ulit sa utos ni Ninang. Nasa mansyon na siya, kararating-rating lang namin." Napatingin siya sa mukha nito. "Kasama niyo ba si Dina?" "Yes. Gusto ni Ninang na makilala mo siya kaya narito ako para nga sunduin ka." Inagilap niya ang kanyang backpack. "Bakit nagpunta ka pa rito? Dapat tinawagan niyo na lang ako." Nagibit balikat na naman ito. Ang totoo, hindi naman to talagang inutusan ng Donya para sunduin siya. Suhestyon nga ng matanda na tawagan na lang siya pero ito mismo nag-volunteer na sunduin ng dalaga. "Well, let's go." Nasa loob ng kwarto ni Doña Margarita ang anak nang dumating sina Gerard at Fatima. Inaayusan ni Ma'am Margarita ang anak niya sa lubong ng katulong na si Yoli. Pabulong nito yung sinabi sa dalaga. Pero sa tingin ko, matagal-tagal na ayusan bago talagang maayos ang itsura nun. "Bakit naman?" Kulot noong tanong niya. "Old-fashioned kasi at alam mo na, laking probinsya." "Pero laking probinsya rin naman ang isang yon, di ba?" Aniyang ginuso si Gerard na nakatayo sa sala, di kalayuan sa kanila. "Oo, pero ang Bacolod ay city naman kahit papano. Yung anak ni Ma'am, dinig ko, sa kabundukan ng Iloilo na yung natuntun eh." "Tumahimik ka nga." Bahagya niyang siko sa kausap. "Mamaya mo may makarinig sa'yo at makarating kay tita yung pinagsasabi mo. Lagot ka." "Oo, ikaw lang naman nakakarinig eh."
Pagtingala niya sa punong hagdan, nakita niya pababa na ang Donya. Okay ang isang babaeng sa tansya niya ay mas bata ng 2 taon sa edad niyang 26. Kamusta tita? Bati niyang nakatingala pa sa mga ito. Fatima, dumating na pala kayo. Bati ng matanda. Where's Gerard? I'm here, Ninang. Sabi ng lalaking papalapit na rin. Humalik muna ang dalaga sa pisngi ni Doña Margarita bago binalingan si Dina. Siya ba ang anak ninyo? Oo, si Dina. Anak siya, yung binabanggit ko sa'yo, si Fatima. Pagpapakilala ng matanda sa dalawa. Hi Dina, natutuwa ako at nakilala rin kita ng personal. At last, nakangiting saad niya. Ikaw palang ampo ng mama ko? Sabi nito. Saglit na natigilan si Fatima. Dati naman niyang naririnig ang salitang yon at baliwala yun sa kanya. Pero coming from Dina's mouth, tila bigla niyang ininda iyon. Mukha naman tong tahimik, puna niya. Mahinhin at tipid pa akong umiti. Pero hindi niya maintindihan kung bakit kakaiba ang nararamdaman niya sa pailalim nitong sulyap sa kanya. Bigla siyang nakaramdam ng curiosity nang sipati niya ang mukha nito. Kakaunti ang hawig nito sa ina. Halos wala nga kung susuriing mabuti at tama ang sinabi ni Yoli. May pagkamana nga ito. Ang suot nitong bestida lagpas tuhod, nakapusod na may kahaba ang buhok at palaging nasa ibaba ang tingin. Yoli, pagdala mo nga kami ng merienda sa garden? Pagkuway utos ng Donya sa katulong. Pagkatapos binalingan ng anak. Pwede kang maglibot-libot dito sa bahay, iha, para maging pamilyar ka sa paligid. Basta't wag ka nang lalabas ng bakuran. Sige, maglalakad-lakad muna nga ako. Tumango ito at saka tinapunan ng sulyap sa Gerard na sinagot naman ng ngiti ng binata bago lumayo. Ay, ang anak ko, kawawa naman. Naiiling na sabi ng matandang babae habang kinakapit na magkabilang kamay sa mga braso ni na Gerard at Fatima. Magkakaagapay silang pumunta sa hardin. Hindi ba't dapat nagpapahinga kayo, tita? Anang dalaga. Hindi kailangan. Pagkagaling namin sa Iloilo nakapag-stay pa kami ng 2 days sa Bacolod kaya hindi kami pagod. Ang biyahe namin kanina balewala lang. So wala palang makakatulog sa kwarto na may kwarto ngayon. Natawa ang binata sa paronggit niya. Di mo pa pala nakakalimutan yon? Hindi pa nga, bigkas niya. Paano ba niyang makakalimutan ang kakatuwang pangyayaring yon? Ngayong halos araw-araw laman yon ang isip niya. Ito ring sa Gerard, hindi yun makalimutan. Halos mayat maya rin kung mabanggit yun kay Maring Minerva, pambibisto ng matanda. At tawa naman ang tawang kanyang mama. Parehong na-conscious ang dalawa. Ibinunto na lang ng dalaga ang pagkaasiwa sa cookies na inilapag ni Yoli sa mesa kasama ng baso ng fresh pineapple juice. Mukhang marami akong kailangan baguhin kay Dina. Saan ng ginang? Tila masyado siyang mahiyain. Alangan makiharap sa mga tao at makaluma. Di naman masamang ganun siya, Ninang, komento ni Gerard. Babae naman siya at mas mabuti sa isang babaeng mahiyain. Umiral na naman ang pagkakonserbatibo ng taong to sa loob-loob ni Fatima. Pero gusto ko siyang makitang nakataas ang noo at may self-confidence. Dapat makita yun sa kanya dahil anak ko siya. Inayunan niya iyon. Tama kayo dyan, tita. Walang mababakas na self-confidence sa taong laging nakatungo. I disagree. Kontra ng binata. Ang self-confidence at kakayahan ng isang tao hindi nakikita sa pagtaas ng noo, nasa gawa yun. Speaking of gawa, sabi niya na umayos ng pagkakaupo. Mukhang mali ang information na nakuha ninyo noon tungkol kay Dina. Ang sabi niya noon marami siyang nagawang hindi mabuti lalo na sa school. Mukha namang hindi niya kayang gumawa ng masama. Masyado siyang mahinin at tila hindi makakapisa ng kamatis. As I've said, hindi nakikita ang gawa sa panlabas na itsura. Isa sa mga teachers niya ang nagsabi sa akin ng lahat ng tungkol sa kanya. Tura ng binata, kabilang na doon ang minsang pag-seduce niya sa isang teacher na lalaki para makapasa sa kanyang subject. Napadilat ng gusto ang mga mata niya sa labis na pagkagulat sa sinabi nito. Ang binata naman tila biglang nagsisi sa nasabi, I am sorry, Ninang. Paumanhin ito. Di ko na nga pala dapat nabanggit yon. Hindi bale, iho. Anang buting matanda. Pinagkakatiwalaan ko naman si Fatima. Mas makabubuti nga sigurong malaman niyang lahat tungkol kay Dina.
Kahit nagawa niya ang mga bagay na yun noon, maaari dahil nasa edad na siya ngayon, nagbago na siya. Komento niya. Nganitian siya ng Donya. Maaari ngang tama ka dyan, pero mas gusto ko siyang magbago pa at matuto ng maraming bagay. Pwede ko kayong tulungan hanggang sa bagay na yan, Ninang, singit ng lalaki. Thanks, Gerard, pero mas gusto kong unahin mong harapin ang plano mo na magpatayo ng branch ng family business ninyo dito sa Maynila. Kailangan mo yung pagplanuhan at ayoko mag-aksaya ka ng panahon dahil sa amin. Magtatagal siya rito, naisip ni Fatima, at hindi rin niya mawari kung bakit ba tila kinakatawa niya yon. Tita, untag niya sa matanda. Pwede kong turuan si Dina ng mga gusto niyong matutunan niya. Ikaw talaga ang gusto kong gumawa noon. Ang inaalala ko lang baka makaabala sa trabaho mo. Don't worry. Alam niyo naman na kaya kong hatiin ang oras ko eh. Pero tiyak na may masasakripisyo. Willing ka ba na isacrifice mo ng oras na nakalaan sa mga kaibigan mo, sa nightlife mo? Di niya na sinabi na ilang gabi na rin siyang hindi sumasama sa mga kaibigan dahil ayaw niyang makasama si Julius. Okay lang yon, tita. For sure, hindi naman naabot ng ilang taon kung matututunan ng Dina lahat ng dapat niyang matutunan. Sige, ipapaubaya ko na sa iyo ang anak ko. Sinimula ni Fatima ang misyon kay Dina sa pagbili ng mga bagong damit, sapatos at ilang personal na gamit para dito. Ang dami naman itong binili natin, di ba? Kakaunti pa lang yan, sabi niya. Nasa 20,000 pa lamang yan. Para sa mayayaman, payat ang ganong halaga ng kapag nagsha-shopping. Mas malaki pa ba raon ang binibigay sa'yo ni Mama kapag nagsa-shopping ka? May mga gamit na binibigay siya sa akin. Kung bigyan man niya ako ng pera, allowance ko yun sa school. Nitong bandang huli naman, nakapagtrabaho na ako kaya may sarili na akong pera. Ano-ano ba ang ginagawa mo sa opisina? Marami. Lahat ng dapat gawin ng isang namamahala sa isang kumpanya. Gusto ko rin niyang matutunan. Tumingin to sa malayo. Ang anak ko ay may-ari ng kumpanya na dapat mong matutunan. Ayaw siyang pansinin pero iba ang pakiramdam niya sa patango-tango ng dalaga. Parang hindi siya kumbinsido sa kahinhinang ipinapakita nito. Timay, naisakay ko na ang pinamili ninyo? Anang driver na pumutol sa pag-iisip ni Fatima. Thanks, Julian. Pakiuwi mo na ang mga yan. May pupuntahan pa kami? Mabilis itong tumalima. Saan po tayo pupunta? O sisa ni Dina. Sa parlor, ipapa-hot oil natin yung buhok mo. Hoy, tita, magpapatabas ka na naman ba? Ano ba talagang gusto mong gawin dyan sa ulo mo? Ahitan? Aba, maiksi pa yung buhok mo, no? Salubong kay Fatima ng baklang beautician sa kilalang parlor na pinuntahan nila. No, Chito, hindi ako customer mo ngayon. Aniyang inakbayan si Dina. Siya ang gusto kong ayusan mo. Sino siya? Sinipat ng tingin ng babae ang kasama niya. Sa isip ng beautician, dapat lang talaga tong ayusan. Siya ang nawawalang anak ni Tita Margarita. Alam mo ang tungkol sa kanya, hindi ba? Oo, tugon ng bakla. Siya ba? Nakita na pala siya. Paano edi tuwang-tuwa ngayon ng Donya? Binalingan nito ang dalaga. Iha, ano ba ang gusto mong gawin natin sa buhok mo? Tulad ba nitong kay Fatima? Hindi, ayokong paputulan ng buhok ko. Mahintang tanggi ni Dina. Chito, pantayin mo lang ang buhok niya at saka mo i-hot oil. Pagkasabi noon, dumampot siya na isang fashion magazine at nagbasa. Ba't parang nanginginig ka? Natatakot ka ba sa akin? Tanong ng binabae sa probinsyana. Hindi kasi ako sanay na nagpapaparlor eh. Mabuti pa nga si Fatima mukhang palagi siyang nagpapaparlor. Ay, totoo yan. Twice a month dito yan eh. Kaya tingnan mo nga naman ang ganda-ganda niya. Kaya ikaw, kung gusto mong maging kasing ganda niya, gawin mong habit ang pagpunta dito sa parlor ko. Habang nagtatrabaho si Chito, panay ang kwento nito ng kung ano-ano kay Fatima. May kalahating oras din silang nagpalitan ng kanya-kanyang istorya nang may mapansin ang baklang beautician. Oy ikaw, umiiyak ka rin naman dyan. Anito kay Dina na hindi man lamang kumikibo. Wala naman akong maisasagot sa usapan ninyo eh. Walang ganang sabi nito. Ay nako, hindi dapat ganyan. Aba, anak ka ni Doña Margarita Aguirre de Vega, ano? Kung pakimik-kimik ka, paano kanyang iharap sa mga amiga niya?
Di ko naman gustong umarap sa kanila. Hindi pwede yan. Alam ng lahat na may anak si Tita Margarita na matagal na niyang hinahanap. Kapag nalaman ng mga kaibigan niya na nakita ka na, tiyak uusyusohin ka nila. Kaya nga kailangan may porma, tindig at kilos ka na isang tunay na agire. Pero hindi ako agire. De Vega ang apelido ko at saka simple lang ako. Gusto ko lagi akong ganon. Nagkibit balikat na lamang ang Britishan. Ganon? Hay nako, ano ka ba naman, Chito? Ani Fatima na binitawan ng hawak na magazine. Saka tumayo. Di naman niya nabibigla eh. Besides, kung talagang simple nga lang siyang tao, ano magagawa natin? Pero bilang isang agire, hindi siya dapat maging simple lang, no? Giit nito. Sabay baling sa pinagtatalo ng dalaga. I tell you, hindi mo makakayang dalhin ang bigat ng pangalang agire kung pasimple-simple ka lang. Eh ito ngang si Timay, hindi siya agire eh. Pero hindi siya nagpapasimple-simple. I told you, bigkas niya. Pasasaan ba't masasanay rin siya sa mga dapat niyang matutunan bilang anak ni Tita Margarita. Makukuha rin niyang dapat mapasa kanya bilang agire. Including the Agire Enterprises na pinamamahalaan mo ngayon, natigilan siya. May laman ang sinabi niyo ni Chito. Alam niya, nang tingnan niya ito, nakita niyang bakas ng pang-iintriga sa mukha nito. Pang-iintriga o maaaring gusto lang niya akong bigyan ng babala. Nasa isip niya nang sakay na sila ni Dina ng taxi pa uwi. Alam niya ang nasa isip ni Chito. Pagdating ng araw bilang tunay na anak ni Doña Margarita, kay Dina mapupunta ang Agire Enterprises. Pero matagal pa yon sa loob-loob niya. Malakas pa naman si Tita Margarita kaya't walang dahilan para ipamana niya na yon kay Dina ang kumpanya. Bukod doon, naisip din niya na di naman siguro ilalagay ni Doña Margarita ang negosyo sa alanganing sitwasyon. Di nakatapos ng kurso si Dina at wala tong nalalaman sa anumang uri ng negosyo. Sa ngayon, hindi pa to makapagbibigay ng peligro sa posisyon niya sa Agire Enterprises. Ikinasiya ni Doña Margarita ang naging itsura ng anak. Isang sleeveless, light-colored blouse ang pinasuot ni Fatima rito. Tinernohan niya ito ng light brown slacks. Yon ang nakita ng Donya nang dumating to kasama si Gerard mula sa isang business meeting. Ang ganda mo, iha. Puri nito sa anak. At ang buhok mo, bagay na bagay sa iyong ayos mo. Lumingon ito sa kanya. Kay Chito Domingo mo ba siya dinala? Yes, tita. Sumulyap si Dina sa binata. Nang makita itong ngumiti ang huli, parang na-conscious na yumuko ito. Napansin niyo ni Fatima. Mabutit di mo na isipang isunod ang ayos niya sa forma mo. Bulong na Gerard sa kanya. Hindi pa niya makakayang dalhin ang ganitong forma. Nakatawang turo niya. Faded na maong na tinernohan niya ng boots ang kanyang suot. Ang pang-itaas naman body-hugging shirt na pinatungan ng vest. She looks beautiful, isn't she? Very feminine ang dating. Napataas ang kilay niya. Akala ko mas gusto mo ang dati niyang ayos. Okay na nga yun sa akin eh. Pero di naman importante ang opinion ko. Ang mahalaga kung ano makabubuti sa kanya. Ano bang tinuturo mo sa kanya? Tuturuan ko siya kung paano makisalumuha sa mga tao. Sino mga tao? Sa mga kaibigan mo? Umasim ang mukha nito. Doon sa pangkistang malagkit na doktor, ang buhok na nadatnan ko minsan sa office? I said, sa mga tao. Mataray na pakli niya. Pwedeng sa mga kaibigan ko, pwedeng sa iba. Hindi kaya maging tulad mo talaga siya pagdating ng panahon? Nakangiwing sabi nito. Nagdaas ulit siya ng kilay. Kung magkakaganon nga, so what? Bakit ba? Worried ka? Talaga bang napakasama ng style ko para sa'yo? Huwag kang mapipikon. Anito't bahagya siyang pinandilatan. Hindi ganon ang ibig kong sabihin. Yan ang gusto mong palabasin. Kulang na lang sabihin mo na masamang impluensya ako. Hey, nag-aaway ba kayo? Untag ng Donya sa dalawa. Umirap ang dalaga at saka salubong ang mga kilay na walang sabi-sabing tumalikod. Ano nangyari sa isang yon? Takang tanong ng matanda. May nasabi akong tila na misinterpret niya. Ayun, napikon yata. Nagkibit balikat na tugon ni Gerard. Naku, hayaan mo na yan. May panahon talaga na madali siyang mapikon, pero sandali lang yan, maya-maya. Makikita mo't parang walang nangyari. Lihim na nadasal ng binata na sana'y ganun nga dahil sa kalooban niya, ayaw niyang magalit ng totohanan sa kanya si Fatima.